Good afternoon. Mag-maintain tayo ng fuel filter natin. Kaya samahan nyo ako. Una, tanggalin natin yung dalawang tornilyo dun sa gas tank. Medyo nilinis ko na para presentable naman. Ngayon, dalawa yan, dalawang tornilyo yan. Tapos yung isa, parang clip, sundot, sungkit. Yun lang, okay? Tabi muna natin, tatabi muna natin yan at, para hindi mawala. Take time, basta tatanggalin na natin yan. Ngayon lilinisin muna natin yan. Tatanggalin muna natin yung sa gas tank para walang sagabal. Hindi sagabal yan. Yan, para at least maluwag ba? Ay babalik naman yan. So linisan muna natin ang kasahan, lahat ng paligid. Linisan ng yan. Take time, kasi pag yan na pumasok dun sa loob, kakaroon ng dumi, mapapasok yan doon, baka pumasok pa. Linisan muna natin, take time. Kaya natin to. So gagawin natin yung line, tatanggalin natin yung mga nakasabit dyan. O, tanggalin natin, pindot, hugot. Okay, lagyan natin sa isang tabi. At yung fuel line, saka yung fuel hose, tatanggalin natin. So sundot pataas, tapos pababa, yung pababa, tapos hugot. Yan, mahuhugot na yan. Tatagas, lagyan natin ng tumulo yung gas dun sa fuel hose. Lagyan natin basahan para hindi kumalat yung gas. Konti lang naman yan, papatak lang. Pero mas maganda meron na rin basahan. So tatanggalin natin dahan-dahan natin tanggalin. Huwag magmamadali. Okay, makukuha rin natin. Okay, kuha natin. Lagyan natin sa isang gilid lang. Punas uli. Nasa natin uli ng maayos. Ngayon, tanggalin natin 10 mm na T-wrench. Okay, so double check, saka natin luwagan na yan. Pa-cross natin tatanggalin kasi plastic lang yan eh, baka biglang sa problema. So take time, konting luwag, liluwagan muna natin pare-parehas para safe, para yung luwag balance. Okay, tanggalin natin lahat. Okay, tanggalin natin mga tornilyo, tabi natin. Okay, isa naman. Okay, o yan, ganyan. Tabi natin yung apat na nut. Ayan. Gagamitin na natin dyan T-wrench na 10 mm saka screwdriver. Wala na, ganun lang kadali. So ayan, step by step, kayang-kaya. Tanggalin, separate, tapos may ano yan, punasan din natin yan kasi maalikabok yan yung ilalim. Okay, tapos isang tabi natin. Hindi kayo makalilito dyan kasi hindi naman magbabaliktad yan. May up and down yan, tapos hindi naman mag-aangat, diba? So hindi kayo magkakamali. So pupunasan nyo lang yan, tapos itatabi nyo. Okay,
Punasan uli yung mga nasa ilalim niyan kasi papasok at papasok yan. Kailangan malinis lahat, yung mga singit-singit kung kinakailangan. Yan, punasan. Yan. Para pag tinanggal nyo, wala talagang papasok na kahit isang alikabok, diba? Yan, singit. Okay, tapos hanggat may nakikita ang alikabok, gabok, punasan. Okay, alright. Okay, so pag malinis na, try natin dahan-dahan. Plastic lang yan eh. Hindi mo kailangan persahin. Huwag na kailangan dahan-dahanin. Yan, unti-unti. Okay. Op, pag hindi pa kusa yan, kusang bibigay yan. O, hawak dun sa mga matigas na plastic. Yan, dahan-dahan lang, wag madaliin. Okay? Okay, punas uli. Dahil pabukas na yan. Okay, o yun. Tanggal din. O, dahan-dahan uli kasi may floater yan. Kung saan ang ayon, dahan-dahan, wag kahatakin bigla-bigla. Ngayon, etong yan fuel filter na kita ko na medyo mahirap yan. Kaya kita natin ng screwdriver. Sunditin lang natin palabas. Yan, hawakan na natin. Dahan-dahan kasi ang floater nasa ilalim pa. Makikita natin dyan yung gasket, yung o-ring, fuel filter, at yung dust seal. Okay. Dahan-dahan. Okay. Okay, makukuha rin natin yan. Ayan. Can you imagine? Dumi. 12K Odo. Kailangan palitan na talaga. Pero sabi sa manual is 48, pero sa akin papalitan ko na yan dahil 12K Odo lang is marumi na. So ang gagawin yan, i-rotate lang natin ng clockwise. Sungkitin muna natin yung nakakabit dun sa ilalim, tapos tanggal. Rotate lang. So yan, may o-ring pa yan. Okay, tabi muna natin yung mga luma. Papalitan na natin sila ng okay, bago. Pinili ko to sa kasa. Kailangan puro genuine kung bibilihin kasi magkakaproblema. Maniwala kayo, magkakaproblema. So yan, may libre na ng yan, may libre yan. So walang problema. Ni-record ko pala, hindi na record na yung yung huli ng record. So pag ikakabit-kabit na lahat ng lines, kabit na, wag na masyadong tamang higpit lang. Balik na natin yung sa gas tank, yung cover, yung double check natin yung higpit, pero hand tight. Okay, pasensya na kayo, hindi ko na ipakita na yung dahil hindi nag-record. Balik na natin yung gas drainer, pag nagpapagas kayo, di ba, mahapaw yan. Balik na natin yan. Madali lang ayusin yan, so kailangan malinis din yan dahil kailangan presentable din ng mga motor natin. Naniniwala ako lahat genuine, walang problema. So hindi na kailangan mag-reset yan pag nagpalit ka ng fuel filter, kasi pag nag-DIY ka, kayang-kaya. Ayusin na natin yan, tapos babalik na natin yung cover niyan, tapos na yan. Ganyan lang kadali. Sana may natutunan kayo kahit medyo hindi natin na ipakita yung
paglalagay ng fuel filter. So ignition natin, on lang natin 3 beses, on and off, para kung nag tutuloy-tuloy yung gas. So pag okay na, balik na natin yung cover. Yan. Okay. Naman dumi, 12K hodo. So every 10K palit uli ako para sigurado hindi abutan ng pupugak-pugak. Okay? Tanggalin natin ang fuel filter. So balik na natin yung pin. Yun lang, 2 screw. Kailangan pag nagpalit ka ng fuel filter, palinis ka na rin ng throttle body, tapos spark plug, air filter, ang gilid, lahat yun i-PMS mo para hindi ka abutan ng pupugak-pugak, hard starting sa umaga, walang problema. So kailangan tuloy-tuloy lang yung PMS kung kinakailangan na. Hindi na kailangan yung mayroong nararamdaman ka saka ka lang maggagawa. Dapat alamin mo sa mga kapatid natin, mga riders sa YouTube. Shoutout nga pala kay Motobiz, dahil sa kanya ko ito natutunan. So hello sir. Ayun, kakabit ko na lang yung cobra niyan. Lahat na, nakapag PMS na ako. Ito yung pang fuel filter. Sana marami kayong natutunan, ano? Yan, kakabit na natin yan. Diba? Step by step makukuha nyo ng maayos. Kaya nyo na mag DIY ng sarili. Hindi nyo na kailangan magpumunta pa sa mekaniko dahil kaya nyo na yan. At least dadahan-dahan nyo pa. Hindi kayo nagmamadali. Okay? Susunod na uli. Tapos na. Okay. Sana po may natutunan kayo at like and subscribe sa channel ko. Bye bye.